Hello po! Ang pag-usapan natin ngayon ay kung paano magkaroon ng pustiso sa halagang 5,000 o kaya mababa pa doon. Sa hirap po ng buhay ngayon, lahat tayo ay gustong magtipid. Kaya ituro ko sa inyo kung paano kayo makatipid sa bagong pustiso. Kapag kayo ay may lumang pustiso, sabihin ninyo kay dentista, ipa-rebase. Ang ibig sabihin ng rebase, tanggalin ang base. Tanggalin ang ngala-ngala at iiwan ang ngipin. Yung ngipin lang ang gagamitin. At pag ganyan ang pinagawa ninyo, ay kalahati lang ang inyong babayaran. Pero bago yan, magsuot muna ako ng gloves kasi baka madistra kayo sa kulubot ng aking mga kamay. Itong lumang pustiso ay pwede pa nating ipa-rebase. Yung ngipin lang ang ating gagamitin. Ito naman ay stay plate. Luma na to at pwede pa rin natin yan ipa-rebase. Ito pwede rin kasi maganda pa ang mga ngipin. Ito rin pwede. Tatanggalin lang ni technician yung mga ngipin at gagawan ng bagong ngala-ngala. Ito naman ang tinatawag na retainer. Itong retainer ay hindi pwedeng i-recycle. Kailangan gumawa ng bago. Itong splint ay ganun din. Pag luma na yan, hindi rin pwedeng i-recycle at kailangan ay gagawa rin ng bago. Kapag ganito na kaluma ang inyong pustiso, ay huwag nyo nang dalhin kay dentista. Kasi pag nakita ni dentista yan, baka atakihin siya sa puso. Gusto nyo ba yon? Ang proseso na gagawin natin sa lumang pustiso ay yung tinatawag na rebase. Itong lumang pustiso ay i-rebase natin. Tanggalin natin ang ngala-ngala at yung gilagid. At yung ngipin na ito ay siyang gagamitin natin. Itong proseso na to ay ginagawa ng technician sa dental laboratory. May mga special equipments po ang dental laboratory para sa paggawa ng pustiso. Hindi pwede yung do it yourself. Ang dapat, let the technician do it. Mamaya lang po ay alisin na natin yung ngala-ngala at yung gilagid at ilapat na natin doon sa cast. Yan po, natanggal na ang ngala-ngala. Ang gagawin natin ay lalagyan natin ng wax sa paikot at sa ngala-ngala. Tatapalan natin ang wax dito sa ngala-ngala at dito sa harapan. Ngayon po, kukuha tayo ng wax, itiklop natin ng 3 tiklop, putulin natin, at ating initin at palambutin. Kapag malambot na ang wax, ay itapal na natin sa ngala-ngala at tanggalin natin ang excess wax. Ngayon po ay sunugin natin ang wax ng mainit na spatula upang pumantay. Ngayon po ay tapalan naman natin ng wax ang bakal area ng ngipin. At pantayin uli natin sa pamamagitan ng mainit na spatula ang wax. Ituloy lang natin ang pagtunaw ng wax hanggang sa makarating tayo dito sa dulo.
Pantayin lang natin ang wax sa pamamagitan ng mainit na spatula. Umpisahan na natin ang pag-stew. Ikat natin ang wax at tanggalin natin ang mga excess wax dito sa buccal area. Ngayon ay alisin naman natin ang excess wax sa mga cervical area ng mga ponti. Ituloy-tuloy lang natin hanggang sa tayo ay makarating doon sa kabila. Ngayon, pasadahan natin ang mga cervical area ng konti para maalis ang mga excess wax. Itapat natin sa alcohol lamp at punasan natin ang mga wax na nakadikit sa konti. Ngayon, isprehan natin ng alcohol torch para pumantay ang wax. Alisin ulit natin ang mga excess wax doon sa cervical ng mga ponti para maging malinis ang mga interproximal ng ponti. Yan po, malinis na, makinis na, at i-ready na po natin ang wax pattern for the try-in. Kapag okay na po ang try-in, ay pwede na nating i-process. Ito po ang tinatawag na rebase dahil ang ngipin na ginamit natin ay yung ngipin na galing sa luma ng pustiso. Ang rebase po ay magiging mukhang bago kapag na-process na. Ang tanong, pwede po bang gamitin ang ngipin na luma ng aking lola o lolo? Pwede po. Kasi tatanggalin naman natin yung base at ngipin lang yung ating gagamitin. Siguraduhin lang po na ang size ng ngipin ay babagay sa inyo. Pati na rin ang kulay ng ngipin. Kasi kung yung ngipin ay malalaki at ang mukha ninyo ay maliit, hindi po babagay sa mukha nyo ang ngipin. Advice ko pa rin na kung meron kayong budget, ay magpagawa na kayo ng bago. At huwag nang gamitin ang ngipin ng kung sino-sino. Yan po lumang pustiso at ang ngipin niya ay porcelain. Yan po ay pwede natin tanggalin ang ngipin at i-rebase. Ganyan po ang magiging itsura kapag ang ngipin ay na-rebase na. Mukha na siyang bago. Ito na po ang itsura ng bagong rebase. Mukha na siyang bagong pustiso. Thank you for watching and please don't forget to subscribe. Bye! God bless!